Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, anim na opisyal ng DFA tumulak na patungong Libya para tutukan ang voluntaryong paglikas sa mga Pilipino. Mga may bahay ng ilang OFW na naiipit sa gulo sa Libya, emosyonal na nakiusap sa gobyerno. Pinasok na po sila, pinagsisira na po mga gamit, pinagkukuha yung mga personal belongings, mga pagkain wala na po. Isang lalaki at isang babae na mahigit 24 oras lang na-trap sa ilalim ng guho sa Christchurch, New Zealand, himalang naiahon ng buhay. 10 Pilipinong nurse kabilang sa mga nakulong sa isa pang gumuhong gusali ayon sa leader ng Filipino community. Driver ng isa sa dalawang tren ng LRT na nagbanggaan noong Biyernes ang malaro sa kanyang cellphone habang nagmamaneho. Sa sports, saksi, silipin ang tune-up game ng Philippine Azkals laban sa football team na Baguio Pinikpikan. Sa showbiz, saksi, aktresa si Alicia Mayer hupot-hubad sa kanyang bagong pitaan. At red carpet nararampahan ng mga celebrities sa Oscars, inilatag na. Ang inyo po napapanood ang patuloy na tensyong politikal sa bansang Libya. Sa siyudad ng Tobruk, nag-withdraw na ng suporta mga sundalo kay Libyan leader Muammar Gaddafi. Kasama sila ng ibang pang grupong kontra-gobyerno na kumokondena sa liderato ni Gaddafi. Daglatag na rin sila ng sarili nilang checkpoint. Pero hindi lamang mga kontra kay Gaddafi ang nagmarcha sa kalsada. Maging mga taga-suporta niya sumabak na rin sa rally para naman kontrahin ang panawagan na bumaba na siya sa pwesto. Kaya naman si Gaddafi lalong nanindigan na hindi siya bababa sa pwesto. Nangako rin siyang susugpuin niya ang lumalakas sa pag-aaklas laban sa kanyang pamumuno. At dahil dito, dagsana ang mga tao sa Tripoli Airport para makalabas ng Libya. Ang iba't ibang bansa, kanya-kanya ng paglilikas sa kanilang mga kababayang naiipit sa gulo. Bumiyahin na patungong Libya ngayong gabi ang 6-man augmentation and emergency team ng Department of Foreign Affairs para alalayan ang mga Pilipinong gusto nang bumalik sa bansa. Pero bago yan, nag-iiyakang sumugod sa tanggapan ng DFA ang mga may bahay ng ilang OFW na naiipit sa gulo sa Libya para humingi ng tulong. Saksi si Julio Segovia. Tumulak na papuntang Libya ang 6-man emergency team ng gobyerno. Natututok sa paghahanap ng mga OFW roon na di na makontak ng kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas. Pakay din nilang ilikas mula sa Libya ang mga Pilipinong nais nang magbalik bansa. Pero sa ngayon, hindi pa rin naman daw kailangan ng mandatory evacuation. We hope we will be successful para lang tulungan natin ang ating mga kababayan. Madami nang humihingi ng tulong and I think the situation is getting worse. Pinasok na po sila, hindi nyo ba? Pinasok na po sila, pinagsisira na po mga gamit, pinagkukuha yung mga personal belongings, mga pagkain wala na po. Sa gitna ng pag-aantay ng update sa Libya, 15 misis na mga OFW roon ang napasugod sa DFA. Emosyonal sila dahil wala raw silang kabali-balita sa mga mister nila sa disyerto ng Brega sa Libya. At sa pamamagitan ng speakerphone kanina, sa wakas ay nakausap ni Marilu ang kanyang mister sa Libya. Mga kababayan natin dito, karamihan po nasa mga disyerto pa. Pero dito sa amin, maayos naman po namin yung kalagayan ngayon. Opo. Sa ibang lugar na aming mga sites, kasi mga 15 sites na meron kaming mga trabaho. Malalayo po rito sa gitna ng disyerto. You know, ay mga taong hindi nakakain ng isa hanggang 2 araw hanggang ngayon. Nakausap din ng GMA News ang tatay ng isa sa mga Pilipinong takot pa ring lumabas sa pinapasukang nilang hotel sa Tripoli matapos itong paputukan ng mga armadong lalaki kahapon. Kwento raw ng anak na si Joseph Roy, handa silang lumikas pero halos 1 oras daw ang biyahe patungo sa embassy. Parang nawawalan na din siya ng sisiraan na ng loob eh. Sabi niya, bahala ka na sa pamilya ko, mahal ko kayo. Ganong word na sabi ko, huwag kang masisiraan ng loob.
Hindi rin daw makalabas sa pinapasukang ospital sa Libya ang anak ni Esther Castillo na si Myla, isang nurse. Pinasok na raw ng mga armadong kontra-gobyerno ang ospital. Takot na daw sila. Kasi daw basta kahit naman nakita kang na lumabas, binabaril na lang. Ilan lang ito sa mga kuha ni Engineer Joseph Emmanuel Trinidad, isa sa mga OFW na nasa Tahura, Libya. Tumitindi raw ang kanilang pangamba. Di kasi sila makaalis dahil hindi raw ibinigay sa kanila ng German management ang kanilang mga pasaporte. Kagabi raw, nagkaputukan pa sa isang rally malapit sa kanilang lugar. Maubos na rin daw ang kanilang supply. Bilin ng palasyo sa mga Pilipino sa Libya. Sumunod sa kanilang employer kung may inilatag na silang evacuation plan. Kung ligtas pang bumiyahe, magtungo sa designated relocation site. Mula sa mga relocation site ay dadalhin sila sa mga exit points. Katunayan kanina, may 1,500 Pilipino construction worker ang inilikas sakay ng 50 bus patawid sa Egyptian border bago dalhin sa Tunisia. Maaari rin daw makipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa Tripoli. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Sa New Zealand naman kung saan idineklara na ang state of emergency dahil sa lindol. Isang Pinoy ang kinumpirma sugatan ng Department of Foreign Affairs habang 5 iba pa ang nawawala. Pero sa hiwalay na tala ng Filipino community roon, may 10 Pilipino pa raw ang natrap sa isang gumuhong gusali. Darito ang report. Milagrong nasaksihan ang pagkakaahon ng buhay sa isang lalaki at isang babae na mahigit 24 oras nang natrap sa gusaling pinaguho ng 6.3 magnitude na lindol sa Christchurch, New Zealand. Pero sa hiwalay na gusaling ito ng Canterbury Television o CTV, tila lalo pang lumiit ang tsansang may buhay pa matapos pansamantalang itinigil ang rescue operation. Nakabalita kami na nag-stop na yung mga rescuers because it's very dangerous to go there dahil may another building na pagko-collapse. Wala pang opisyal na bilang ng mga natrap doon. Pero ayon kay Dr. Rose Ruiz, pinuno ng Filipino community sa Christchurch, 10 Pilipinong nurse na nag-aaral ng Ingles doon ang kabilang sa mga natrap. Isa sa kanila si Mary Louise Ann Amantillo, na nakapag-text pa raw sa kanyang pamilya sa Iloilo na masakit daw ang katawan niya sa pagkakaipit. Pero hindi na ito nasundan pa. Wala namang balita ang mga kaanak ng natrap ding si Jewel Francisco, isang registered nurse na noong Sabado lang dumating sa Christchurch dahil sa kagustuhan doong magtrabaho. 2 days na bago pumunta, parang di ba nakaka-frustrate na yung anak mo doon wala man lang assist o kung may maano man lang kaming balita, kung talaga bang nandun siya. Ano siya? Uuwi siya. Sa tala ng DFA, isang Pilipino ang kumpirmadong sugatan sa lindol. 5 Pilipinong estudyante pa ang pinaghahanap. Yung embahada natin sa Wellington ay inatasan ng ating departamento na magpadala ng isang team sa Christchurch para pangalagaan yung seguridad ng ating mga kababayan doon. Bukod sa mga buhay at ari-ari ang nasira, problema rin ngayon sa Christchurch ang supply ng mainom na tubig. Kaya ang mga residente, pila-pila na sa pag-iigib. Sa ngayon, umakyat na sa 75 ang kumpirmadong bilang ng patay sa lindol, ang pinakamalagim na kalamidad doon sa loob ng 8 dekada. Dahil dyan, nasa state of emergency na ang buong New Zealand. Para sa saksi, Julio Segovia, nag-uulat. Samantala sa Hong Kong, ibababa na bukas ang sentensya kay Ilocos Sur Representative Ronald Singson sa kasong drug trafficking. Sa mitigation hearing kanina, sinabi ng korte na wala raw sapat na ebidensya para patunayang may intensyon ng kongresista na magbenta ng droga. Mula sa Hong Kong, saksi si Ian Cruz. Lalo raw kabado si Ilocos Sur Representative Ronald Singson ngayong wala na lang 24 oras ay malalaman na niya kung gaano katagal sa ipakukulong ng one-side district court ng Hong Kong. Dahil umamin na siyang guilty sa kasong drug trafficking matapos mahuli na 6.67 grams ng cocaine. Ang 2.5 taong maximum imprisonment para sa ganitong kaso, inaasahang iikli. Ito rin ang dasal ng kanyang buong pamilya. Naroon ang amang si Ilocos Sur Governor Chavit Singson, inang si Evelyn at 5 kapatid. Gayon din ang anak niya at ang nobyang si Lovie Poe. So siyempre, madamdamin. Medyo pinakabahan lahat. Pero
patuloy pa rin ako nagdadasal na maging favorable yung decision. Sa mitigation hearing kanina, ang naging ruling ni Judge Joseph Yao ay di raw sapat ang ebidensya para patunayang may intensyon si Singson na ibenta ang dala niyang cocaine. Ayaw ring paniwalaan ng hukom na plano ipamahagi ni Singson ng droga dahil tanging errand boy lang daw ang kasama nito noong July 11, 2010 nang mahuli siya sa Hong Kong airport. Dahil dyan, malabo raw na para sa commercial drug trafficking ang dalang droga ng kongresista. So it's actually technical trafficking. That's what we're hoping the judge will see. So, i-determine niya kung yung nahanap sa akin ay para personal consumption. Mula rito sa Hong Kong, ako si Ian Cruz ang inyong saksi. Bigumang maayos ang gusto sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan, pinapurihan pa rin ni Pangulong Noynoy Aquino si dating Senador Mar Rojas sa ginawa niyang pakipag-usap sa Taiwanese government. Narito ang report. Accordingly, they demanded both at the ministerial level and from their president an apology from the Philippines. Ito ang suma total ng 11 oras sa pakikipagpulong ni Mar Rojas sa mga opisyal ng Taiwan noong Lunes. Ipinadala ni Pangulong Aquino ang kanyang dating running mate para suyuin ng Taiwan na minasama ang pagpapadeport ng Pilipinas sa China ng ilang Taiwanese na naaresto rito sa kasong swindling. The talks were frank and difficult but respectful on both sides. Pero very emotional. Sa kanila talagang pinarating nila na sa kanila malalim na sugat ito. Sinagot din ni Rojas ang ilan na ilathalang ulat na napahiya lang daw kanilang delegasyon sa Taiwan. I do not want to worsen the atmospherics of this controversy. Let's just say I will not dispute Chairman Perez, but at the same time will not comment on that. Biguman niyang maplansya ang gusot sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas, todo papuri pa rin kay Rojas ang Pangulo. Naintindihan din daw ni Pinoy ang damdamin ng mga lider ng Taiwan, pero dapat din daw maintindihan ng ibang bansa na hindi paraiso ng mga kriminal ng Pilipinas. So, ang importante siguro doon natigil yung criminal activities ito mga sindikato ito. And everything else after that is secondary. Sa ngayon, mas nakatuon daw ang atensyon ng Pangulo ang pag-aanda sa bantang freeze hiring ng mga OFW sa Taiwan kung saan libo-libong Pilipino ang maapektuhan. So, sakasakali may freeze, there is a who will direct the doon. Doon yung POA and other concerned agencies. Plus, yung test that. When there are other territories, for instance, that have signified a desire to hire our OFWs. Para sa saksi, James Velasquez, Sagula. Sa iba pa ring balita, todo tanggi ang kampo ni Hubert Webb sa aligasyon ni Laro Visconde na nag-alok umano sila ng 50 bilyong piso noong nasa Court of Appeals pa ang kaso. Pero gate ni Visconde, may ilang mahistrado raw ang nakakaalam tungkol sa umunoy pambabraso para i-absuelto noon ang grupo ni Webb. Saksi si Teresa Andrada. Paanong itinanggi noon ng pamilya Webb ang bintang na ibinraso nila ang pag-absuelto kay Hubert, siya ring tanggi nila ngayon sa aligasyon ni Mang Lauro Visconde na nagtangkaraw manuhol ang kampo ni Hubert noong nasa Court of Appeals pa ang kaso. Giit ng abogado niyang si Attorney Demetrio Custodio, pinaghirapan nilang maakwit si Hubert at lahat daw ng kanilang ginawa ay naayon sa batas. Ang aligasyong panunuhol laman ng affidavit ni Mang Lauro nitong Enero. Taong 2006 raw nang isiwalat sa kanya ni Court of Appeals Associate Justice Jose Mendoza ang umano'y pambabraso at umano'y alok na 50 million lobby money para baliktarin ang ruling ng appellate court at iakwit si Hubert. Sabi ni Mang Lauro, noong banggitin umano ito sa kanya ni Justice Mendoza, naroon daw sina appellate justices Lucas Bersamin at Japar Di Maampaw. Wala akong dahilan para magsinungaling dito. Nagsasabi lamang ako ng katotohanan sa pangyayari tungkol sa kaso ko. Lalo raw siyang nagsuspetsang may suhulan ng mula sa dating unanimous na hatol ng appellate court na guilty ang grupo ni Webb, nagpalit ng boto ang isa sa 3 mahistrado, kasunod ng paghahain ng motion for reconsideration ng kampo ni Webb. At nang gawin ng 5 ang mahistradong hahatol sa kaso sa Court of Appeals, mas naging dikit pa raw ang botohan. I'm sure that the reason why they dissented, siguro tumanggap sila ng pabor. That I cannot, wala tayong katibayan dyan. Pero sa mga impormasyon, yun ang pangyayari. Again, I've spoken to the justices mentioned. All have denied categorically
Sabi ni Supreme Court spokesman Maidas Marquez, kinumpirma sa kanya ni Mendoza na nakausap niya noon si Mang Lauro pagkatapos niyang ma-appoint bilang Justice ng Court of Appeals. Akala niya babatiin lang siya nito. Pero nang magtanong daw si Mang Lauro tungkol sa kaso, agad itinigil ni Mendoza ang kanilang pag-uusap. Si Bersani naman, isang beses lang daw nakausap si Visconde. He vividly remembers meeting Mr. Visconde, but only once, no? At the Court of Appeals when he was on his way out from the elevator, and Mr. Visconde was on his way in, no? And they briefly greeted each other. After that, nothing else. Lord our God. Umaasa na lamang ngayon si Mang Lauro na magbubunga ng hustisya ang reinvestigation sa pagpaslang sa kanyang mag-iina. Teresa Andrada ang inyong saksi. Samantala, binuweltahan ni Pangulong Noynoy Aquino si Senador Bongbong Marcos matapos sasabihin itong singulad na dapat ng Pilipinas sa Singapore kung hindi nagkaroon ng People Power Revolution noong 1986. Sagot ng Pangulo, dapat daw tignan ng Senador ang iniwang utang panlabas ng bansa ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Lumobo raw ang ating foreign debt noong administrasyong Marcos. Baka pinakatama sabihin lang doon, nagkaroon sila ng pagkakataon, may angat ang ating ekonomiya. Pero yung resulta naman o talaga, after 40 years, from 72 to 86, tayo di ba napapag-iwanan na ng lahat. Maybe I am looking at different figures than the president. But anyway, that's everyone's opinion. Saksihan mamaya. Isa sa mga train operator ng LRT na sangko sa banggaan ng isang linggo, abala raw sa kanyang cellphone habang nagmamaneho. Actress na si Alicia Mayer walang saplot sa bagong campaign ad ng tita. At Pilipinas Cals pinagkaguluhan sa kanilang tune-up game sa Baguio City. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi. Nagmamadali at abala sa cellphone habang nagmamaneho. Yan po ang lumabas sa investigasyon ng LRTA sa driver ng isa sa dalawang tren ng LRT na nagbanggaan noong isang linggo. Ang mga detalye sa report ng saksin si James Velasquez. Yan ang lumabas na resulta sa investigasyon ng Light Rail Transit Authority o LRTA sa dalawang nagbanggaan tren noong isang linggo. Batay sa train monitoring system, mabilis umano ang takbo ng tren palabas ng Roosevelt Station, 61 kilometers per hour. Gayong 40 kilometers per hour ang speed limit sa bahaging iyon malapit sa mandatory stop area. Lumabas din sa monitoring system na hindi tumigil ang tren sa mandatory stop area ilang metro bagong rail switch. Bagay na labag sa safety protocol ng LRTA. You have to travel within the speed limit hanggang sa makarating ka doon sa stopover area, which is must not be more than 40 kilometers per hour. And then, pagdating mo doon sa area na you have to stop. Hindi pwede ang rolling stop. Taliwas din sa pahayag ng driver na nawalan daw siya ng preno. Nakita man sa train monitoring system na gumana ang emergency brakes ng tren kaya bumagal ang takbo nito bago sumalpok sa isa pang tren na dumadaan sa rail switch. Pero may isa pang nadiskubre sa investigasyon. Kitang-kita raw ng train escort na bumunot at tumingin sa cellphone ng driver bago mangyari ang banggaan. Ayaw pa rin pangalanan ng LRTA ang naturang driver, pero dahil sa nadiskubreng paggamit ng cellphone habang nagmamaneho, mas maghihigpit daw ang LRTA sa kanilang mga train operator. Di kasi birong disgrasya ang posibleng resulta kapag nawala ang mata at isip sa release man o sa kalsada. Number one na gagawin namin is to review yung training at saka orientation ng ating mga personnel, including yung improper inculcation sa kanila ng safety culture. Sa datos ng PNP Highway Patrol Group, dumarami ang bilang ng mga vehicular accident kung saan nakumpirmang gumagamit ng cellphone ng driver habang nagmamaneho. Mula nga Enero hanggang Mayo ng nakaraang taon, nasa mahigit 300 na ang aksidenteng naitala kaugnay dyan. Ang mga datos na yan, sinasalamin ng isang pag-aaral sa Amerika. 23 beses daw na mas may tsansang makadisgrasya ang isang heavy truck driver na nagte-text kaysa kung nakatutok siya sa pagmamaneho. Pero kahit hands-free o may speaker ang mga electronic device na inyong gamit, 6 na beses pa rin daw ang tsansang kayo'y malagay sa peligro kumpara sa mga driver na sa kalsada lang nakatuon ang mga mata. Ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Pinagkaguluhan ng Pilipinas Cals sa kanilang pag-iikot sa Baguio City Hall. Pero ang pinaka-highlight ang kanilang tune-up game kontra sa football team ng Baguio Pinikpikan.
Mula sa Baguio City, saksi si Mark Zambrano. Ilawag ng sumalubong sa Philippine Ascals sa pagdalaw nila sa Baguio City Hall kanina. Halos tumigil nga ang trabaho sa mga opisina sa dami ng empleyadong sumalubong sa tinuguriang rock stars ng Philippine football. Dito iniabot ni Baguio City Mayor Mauricio Dumogan ang susi ng syudad sa koponan. Tanda na lagi silang welcome sa City of Pines. Next stop ng Ascals kinahapunan, ang tune-up game kontra sa football team na Baguio Pinikpikan na sinaksihan ng daan-daan sa Benguet State University. Hindi nagpahuli mga pambato ng Ascals tulad ni Yanti Bersales, ang pinaka-senior na striker ng team. Kaya naman lalo ring ganado ang ibang Ascals tulad ni Ian Araneta. Pinakitaan naman ni Phil Yang Husband ang mga kalaban ng kanyang power shots. Pero ang tila pinakabiniliban ay ang malasayaw na galaw ni Chiefy Caligdong, ang co-captain ng team na nakapuntos sa second half ng laban. Patunay ito na maayos na ang kondisyon ng kanyang tuhod na tila napasama sa pagbagsak niya sa ensayo kahapon. Nagwagi ang Ascals sa score na 9-1, pero tuwang-tuwa pa rin ang coach ng Baguio Pinikpikan na nakalaro nila ang national team. We're very happy kasi at least nakascore kami. Mongolia nga hindi makascore sa Ascals, so malaking boost sa Baguio football team yung game na to. Mula rito sa Baguio City, ako si Mark Zambrano, ang inyong saksi. Saksi ang sa aming pagbabalik. Alisa Mayor nag-post ng walang saplot para sa kampanyan PITA laban sa pagkatay ng hayop. At red carpet na rarampahan ng mga celebrity sa Oscars, inilatag na balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi. Sa Showbiz Saksi, mga celebrity na lang ang kulang sa nakalatag ng red carpet para sa gaganaping Academy Awards sa susunod na linggo. At artistang si Alicia Mayer nag-bold sa isang pictorial bilang pagkontra sa pagkatay ng mga hayop. Narito po ang report. Next week na ang pinaka-aabangang 83rd Academy Awards sa Hollywood. Kaya naman all out na ang paghahanda sa loob at paligid ng Kodak Theater sa LA kung saan gaganapin ang grand event. Ang red carpet na rarampahan ng Hollywood stars, inilatag na. Itinayo na rin ang big white tent na dadaanan ng Oscars guests. Nakapwesto na rin ang bleachers para sa audience at ang entablado para naman sa mga taga-media. Pati ang Hollywood Boulevard sa tapat ng Kodak Theater, ipinasara na rin. Pinaka-daring so far ang latest ad ni Alicia Mayer para sa People for the Ethical Treatment of Animals o PETA. Kung dati nga halos walang saplot, ngayon wala na talaga. Gayunman, kaakibat pa rin daw niyan ang mensahe ng PETA na di raw dapat sa plato ang bagsak ng mga karne kundi sa morgue. Bago nito, nag-post na si Alicia suot ang swimsuit na gawa sa lechugas. Saging naman ang props niya sa isang ad na to. At binalot na rin siya sa plastic, kakambal ng mensaheng no one wants to be treated like a piece of meat. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat. Kung nasaan ang balita, hanggat may balita, ikaw at ang Liga ng Katotohanan magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales. Ako naman Arnold Glavio, susunod ang Born to be Wild hanggang bukas. Sama-sama tayong magiging saksi.